Kumusta mga idol, feedbang i-like mo muna ang ating video, at subscribe salamat. Habang nagsasaya si Arthur ay nagulat ito dahil sira na ang kanilang bahay. Bukod sa pag-aayos ng kanilang bahay ay marami ang nangyari sa mga nakaraang taon. Kasama ang nanay niya na tinuturuan siyang magbasa at magsulat, at ang kanyang tatay naman ay tinuturuan siya ng basic mana manipulation at augmentation. Dahil ang kanyang katawan ay maliit para makipaglaban ay sinasamahan siya ng kanyang ama para mag-ehersisyo. Hindi rin tumagal at nagdesisyon na ang kanyang ama na pwede na siyang makipaglaban at binigyan siya ng wooden sword para sa kanyang ikatlong kaarawan. Araw-araw ay sinasanay ni Ray si Arthur ng combat battle at pagkatapos niya magsanay ay nagbabasa siya ng mga libro. Sa mundong ito ay nasusukat ang lakas sa kulay ng mana core. Ang mana core ay nagsisimula sa black, red, orange, yellow, silver, at ang pinakamalakas sa lahat ay ang white. Bawat stage ay nahahati sa tatlong kulay, ito ay ang dark, solid, at light. Mas malinaw na mana core at mas pure ay mas malakas na kapangyarihan. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Ray kay Alice ay oras na daw para kumuha sila ng mentor para kay Arthur, dahil sa 4 na taong gulang si Arthur ay isang prodigy at sa tingin niya ay nalilimitahan niya ang potential nito. At oras na daw para pumunta si Arthur sa Zyrus City. Hindi naman pumayag si Alice dahil si Arthur ay 4 na taon pa lang. Nakaisip ng idea si Arthur na bakit hindi na lang sila sumama dalawa para humanap ng mentor niya. Tumawa silang dalawa dahil hindi nila naisip yun at nakapagdesisyon na sila na pumunta sa Zyrus City. Sinabi ni Alice na kailangan ng matulog ni Arthur dahil bukas na sila aalis. Nagtaka naman si Arthur na bakit bukas sila agad aalis. Dahil ang mga kaibigan daw nila na Twin Horns ay pupunta din ng Zyrus City, si Arthur ay masaya dahil sa wakas ay makakaalis na din siya sa maliit na bayan. Kinabukasan ay agad na silang umalis at nagkita sila ng mga Twin Horns. Pinakilala ni Ray si Arthur sa mga kaibigan niya na sila Adam Krenz na isang augmenter at gumagamit ng spear, si Angela Rose na isang conjurer at gumagamit ng wind magic, si Durden Walker na isang conjurer na gumagamit ng earth magic, Jasmine Flamesworth na isang augmenter at gumagamit ng dual daggers, at ang huli na si Helen Shard na isang augmenter na gumagamit ng magic archery. Nagsimula na silang maglakbay papuntang Zyrus City. Tuwing gabi ay nangangaso sila ng mga hayop para gawin nila itong pagkain. Isang gabi ay tinanong ni Adam si Ray kung pwede siya makipag-sparring kay Arthur. Pumayag naman si Ray at sinabing mag-iingat dahil bata pa lang si Arthur. Nagsimula na ang sparring at ginamit ni Arthur ang mga natutunan niya sa dati niyang buhay. Sinugod niya si Adam at pumunta sa likod nito at handa nang umatake, ngunit sa liit ng kanyang katawan ay nawalan siya ng balanse. Agad-agad naman umatake si Adam pero nailagan ito ni Arthur, hanggang sa tumalon si Arthur at binangga si Adam para ito ay bumagsak. Pero naka-recover agad si Adam at sinipa niya si Art pero ito ay nakaiwas. Pero ngayon si Adam ay nakatayo na habang si Art ay nakahiga. Maya-maya ay inatake niya si Arthur at ito ay tumalsik. Binutukan siya ni Durden dahil napalakas daw ang atake niya dito. Tinanong ni Adam kung anong klase ng pagsasanay ang ginawa niya dito sa maliit na halimaw. Sinabi ni Ray na hindi niya tinuruan si Arthur ng mga ito at sinabi ni Arthur na natutunan niya daw ito sa panonood sa kanyang ama at sa pagbabasa ng libro. Nagpaturo sila kay Art ng mga teknik na natutunan niya. Lumipas ang mga ilang araw sa pagtuturo niya ay sila Adam, Helen, at ang kanyang ama ay ang mga meron progress sa ngayon. Pero humanga siya kay Jasmine dahil natutunan na nito ang ibang teknik at sa bilis nitong matuto, lalo na nung inaral niya ang faint step. Ang kanilang relasyon ay nagiging mabuti at binigyan ni Jasmine si Art ng regalo sa araw ng kaarawan niya. Habang sila ay nasa daan, gusto pa din ni Jasmine na turuan siya ni Art ng lahat ng natutunan niya. Maya-maya ay inatake sila ng mga tulisan. Ginamit ni Angela ang kanyang wind magic para protektahan ang karwahe at ngayon lahat sila ay handa ng umatake, ngunit sila ay napapalibutan. Ang mga tulisan ay kukunin lahat ng meron sila at kukunin ang mga babae at bata para ibenta sila. Si Arthur ay galit na, pero ang kanyang nanay ay hindi siya pinapayagan lumabas dahil siya ay bata pa lang. Sa kabilang banda si Ray ay nagsimula ng bugbugin ang mga tulisan. Muntik na siyang maseksak ng isa, buti na lang ay napana ito ni Helen. Sila Jasmine at Adam naman ay hindi din papatalo sa mga tulisan, pero may nakalaban si Jasmine na mage na gumagamit ng lubid. Nag-iisip si Art kung paano niya matutulungan si Jasmine nang biglang tumalsik ang tatay niya habang nilalabanan ang leader ng tulisan. Sinabihan ni Arthur ang kanyang nanay na pagalingin agad ang tatay niya, pero may mali sa nanay niya at hindi niya ito mapagaling.
Sinabi naman ni Ray naman na huwag siyang mag-alala dahil okay lang siya. Sinabihan niya si Art na pagkatapos siyang pagalingin ng nanay niya ang mga tulisan ay susundan siya, kaya daw niyang depensahan ang kanilang leader pero hindi niya ito magagawa kung proprotektahan niya silang dalawa. Inutusan niya si Arthur na kunin ang nanay niya at bumalik sa pinanggalingan nila, pero sinabi ni Arthur na hindi niya daw siya iiwan at kaya niya daw makipaglaban. Alam niya daw na kaya niyang makipaglaban pero ang kanyang ina ay buntis at kailangan niya itong protektahan. Ngayon alam niya na kung bakit iba ang kinikilos ng kanyang nanay, alam na ni Arthur ang misyon niya at sinabihan siya ng kanyang tatay na maghanda na siya, at meron daw silang 4 na mage. Nalaman ng leader na meron silang healer at inutusan ang mga tauhan nito na wag silang patakasin. Kinuha na ni Arthur ang kanyang nanay para umalis pero may isang mage na sumugod pero dumating si Adam at nilabanan niya ito. Nakita ni Arthur ang paparating na palaso at sinalag niya ito gamit ang golden sword niya at ito ay nasira. Nagulat ang tulisan dahil hindi siya makapaniwala sa nakita niya. At dun po muna natin tatapusin ang ating kwento ngayong araw. Please like at subscribe ang ating munting YouTube channel. Salamat.